Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Marahang kumatok si Daniel Bragas sa pintuan ng opisina ni Judy Ann. Nag-angat ng tingin si Judy Ann mula sa bunton ng mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Kalma ang kanyang ekspresyon, ngunit naramdaman ni Daniel ang bahagyang tensyong nakatago sa likod nito. "Pumasok ka, Daniel," sabi ni Judy Ann. "Ano ang mayroon ka para sa akin?" Pumasok si Daniel habang maihawak na mas makapal na folder kaysa sa dala niya noong nakaraang pagkakataon. Maingat niya itong inilapag sa mesa at binuksan ang unang pahina kung saan makikita ang isang masalimuot na chart ng galaw ng mga pondo. "Ginang Montenegro," panimula ni Daniel sa mababa, ngunit propesyonal na tinig, "sinubaybayan ko ang mga pondong na pag-usapan natin. Ang padron na natuklasan ko ay hindi lamang basta hindi pagkakatugma. Napakasalimuot nito at malinaw na pinagplanuhan." Itinuro niya ang mga nakatalang detalye sa dokumento. Ang mga pondo ay sistematikong inilipat sa sunod-sunod na mga account na nakapangalan bilang madiskarteng konsultasyon at mga pandaigdigang inisyatiba sa pananaliksik. Ang lahat ng account na ito ay nalikha lamang nitong nakaraang buwan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Judy Ann. At ano ang mali roon? Walang anumang lehitimong proyekto o pirmadong kontrata na makapagbibigay katwiran sa paglikha ng mga account na ito, paliwanag ni Daniel. Hindi kalakihan ang bawat individual na paglilipat ng pondo, ngunit kapag pinagsama-sama, umaabot na ngayon ang kabuang halaga sa mahigit 2 milyong dolyar. Lumapit siya sa kanyang computer at itinuro ang impormasyong nakabukas sa monitor. Hindi na ito simpleng maling pagkakategorya ng talaan, Ginang Montenegro. Saglit siyang tumigil bago ipinagpatuloy. Ito ay isang maingat na binalak at sinadyang pandaraya sa pananalapi. Lalong tumalim ang tingin ni Judy Ann habang tahimik na nakikinig. "Makukumpirma ko," dagdag ni Daniel, "na ang mga pondong ito ay hindi kailanman na ibalik sa kumpanya. Sa halip, inililipat ang mga ito sa magkakaugnay na personal na mga account sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang masalimuot na sistema ng mga proxy transaction na sadyang idinisenyo upang pagtakpan ang pinagmulan ng pera." Nabalot ng mabigat na katahimikan ang opisina. Sa pagkakataong ito, wala nang duda. May isang taong nagnanakaw mula sa loob ng kumpanya. At ang taong iyon ay naniniwalang sapat ang kanyang katalinuhan upang hindi kailanman mahuli. Dahan-dahang sumandal si Judy Ann sa kanyang upuan habang nakatuon ang kanyang mga mata sa mga bilang na nasa ulat. 2 milyong dolyar. Hindi iyon halagang makapagpapalugmok sa Aboitiz Group, ngunit sapat iyon upang magpaalab ng kanyang galit. "May ideya ka ba kung sino ang nasa likod nito?" tanong niya. Mahina ang kanyang tinig, ngunit matalim at mabigat ang dating nito. Huminga ng malalim si Daniel. "Hindi ko pa natutukoy ang tiyak na pagkakakilanlan ng taong responsable rito," sagot niya. "Ngunit may isang detalye akong natuklasan na maaaring hindi niya napansin." Itinuro niya ang isang maliit at halos hindi mapansing bahagi ng ulat. Makikita roon ang paulit-ulit na padron ng mga partikular na datos na nakatago sa loob ng mga transaksyon. Ito ay isang digital signature, paliwanag ni Daniel. Napaka-espesipiko nito at tumuturo sa iisang sistematikong operator. Ang sinumang gumagawa nito ay organisado, maingat, at may mataas na antas ng profesionalismo. Nanaig ang katahimikan. Hindi agad nagsalita si Judy Ann. Walang mababasang emosyon sa kanyang mukha. Tahimik lamang niyang kinuha ang ulat at isinara ang folder. "Maraming salamat, Daniel," sabi niya. Kalma ang kanyang tinig. "Malamig. Napakahusay ng iyong ginawa. Maaari ka nang bumalik sa iyong opisina. At tandaan mo ang sinabi ko noon. Huwag kang magsasalita tungkol dito kaninuman." "Opo, Ginang Montenegro." Pagkaalis ni Daniel, nanatiling nakatitig si Judy Ann sa folder na nasa kanyang mesa. Isang sistematikong operator. May isang taong maingat na naghabi ng isang perpektong sapot ng panlilinlang sa loob ng pananalapi ng kanyang kumpanya. Sino man ang nasa likod nito ay napakahusay magtago ng bakas.
Ngunit mahahanap niya ito. Ano man ang mangyari. Samantala, gabi na ngunit wala pang balak si Ethan na umalis ng opisina. Nag-iisa siya sa ehekutibong palapag ng Aboitiz Group, habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang monitor. Sa gitna ng katahimikan, sinimulan niya ang nakasanayan niyang ritual. Binuksan niya ang VPN. Dumaan sa mga naka-encrypt na network. At isa-isang inakses ang kanyang mga lihim na proxy account. Matagal lang nawala ang kanyang unang pag-aalinlangan. Ngayon, bawat kilos niya ay isinasagawa ng may malamig at sanay na kumpiyansa. Muli siyang nagsagawa ng paglilipat ng pondo. Sa pagkakataong ito, mas malaking halaga ang sangkot kaysa dati. Ang pangambang dati bumabagabag sa kanya ay napalitan na ng isang mapanganib at nakalululong na pakiramdam ng tagumpay. Napakayaman ni Judy Ann, bulong niya sa sarili habang sumisilay ang isang kontentong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya mapapansin kung may kaunting perang mawawala. Sumandal siya sa kanyang upuan at dahan-dahang sumimsim mula sa isang basong may kulay ambar na inumin. Pinagmasdan niya ang mga numerong kumikislap sa monitor. Bawat isa sa mga iyon ay isa pang hakbang palapit sa kalayaang matagal na niyang pinapangarap. Hindi na niya ito tinitingnan bilang pagnanakaw. Sa kanyang isip, hindi siya kumukuha ng bagay na hindi kanya. Sa halip, naniniwala siyang kinukuha lamang niya ang bagay na matagal nang nararapat para sa kanya. At iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng lahat. Kapag nagsimula ng paniwalaan ng isang tao ang sarili niyang kasinungalingan, mas lalo siyang nagiging bulag sa pagbagsak na unti-unti nang papalapit. Naging isang laro na para kay Ethan ang buong plano. Lubos siyang kumbinsidong walang sinuman ang kailanman makasusubaybay sa sapot na maingat niyang inihabi. Naniniwala siyang napakasalimuot ng mga digital na bakas na kanyang iniwan upang matunto ng iba. Sa kanyang isip, siya lamang ang nagtataglay ng susi sa lahat ng pintuang iyon. Tinapos niya ang kanyang inumin habang patuloy na kumikislap ang mga numero sa harap ng kanyang mga mata. Ang hindi niya alam, sa isang madilim na sulok ng parehong sistemang iyon, may isang hiblang matyagang sinusundan na. At ang sapot na inakala niyang perpekto ay unti-unti nang nagsisimulang mapunit. Samantala, marahang bumuhos ang sikat ng araw sa malawak na damuhan ng Ship Meadow sa Central Park, na nagbibigay ng mainit at kaaya-ayang liwanag sa paligid. Sa di kalayuan, may mga taong nagjo-jogging. Ang ilang mga bata naman ay abalang nagpapalipad ng saranggola, habang ang banayad na simoy ng hangin ay nagdadala ng sariwang halimuyak ng tagsibol. Sa ibabaw ng isang may kwadro-kwadro na kumot para sa piknik, nakabukas ang mga basket na puno ng sari-saring prutas, tinapay, pastry, at mga sandwich. Kasabay nito, umaalingaw sa malamig na hangin ang masasayang tawanan. Kumagat si Amara sa kanyang chicken sandwich at bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Ito na yata ang pinakamasarap na chicken sandwich na natikman ko, Tony, sabi niya habang nakangiti. Siyempre naman, biro ni Justin habang marahang tinutulak ang balikat ni Tony. Sikat na chef siya. Imposibleng ordinaryo lang ang mga sandwich na ginagawa niya. Nanatili ang ngiti sa mga labi ni Tony habang nakatingin kay Amara. Espesyal ko iyang ginawa para sa'yo. Bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Sinabi sa akin ni Miranda na mahilig ka sa chicken sandwich. Sandali siyang tumigil bago idinagdag. At natutuwa akong nagustuhan mo. Bahagyang nagulat si Amara nang iabot ni Tony ang kanyang kamay at marahang alisin ang hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang noo. Sa loob ng isang saglit, naisip niyang umiwas. Ngunit hindi niya ginawa. Hinayaan lamang niya iyon. Nagyaya ka ng breakfast picnic, ikaw pa ang naghanda ng lahat ng pagkaing ito, samantalang kami ay dumating lang na gutom at walang dalang kahit ano. Nakakahiya tuloy, natatawang sabi ni Miranda. Dahil doon, napatawa rin ang iba. Mahilig akong magluto at maghain ng pagkain para sa mga tao, sagot ni Tony nang may katapatan sa tinig. Wala nang mas nagbibigay sa akin ng kasiyahan, kaysa sa makitang nasisiyahan ang iba sa mga pagkaing ginawa ko. Inabot ni Amara ang isang bote ng Deus. Ngunit bago pa niya mabuksan ang takip nito, kinuha na iyon ni Tony mula sa kanyang mga kamay. Sa isang magaan at sanay na galaw, binuksan niya ang bote at agad itong ibinalik sa kanya. Chef, waiter, at personal assistant, biro niya sabay kindat. Lahat ng serbisyo nasa iisang pakete. At huwag mong kalimutang isa ka ring komedyante, sabad ni Justin. Muling umalingaw ang tawanan ng grupo sa gitna ng maliwanag at payapang umaga.
Habang nakaupo roon si Amara, hawak ang kanyang inumin at napapalibutan ng masasayang kaibigan, saglit niyang nakalimutan ang lahat ng komplikasyon sa kanyang buhay. At sa kabilang panig ng kumot, tahimik siyang pinagmamasdan ni Tony. May ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit higit pa sa ngiti ang naroon. Dahil para sa kanya, hindi lamang pagkain ang mahalaga sa araw na iyon. Ang pinakamahalaga ay ang simpleng pagkakataong makasama si Amara. Napailing si Amara habang natatawa. Napakaarte mo talaga. Mas tamang sabihing napakamaalalahanin, mabilis na tugon ni Tony. Napasinghot si Miranda sa pagpigil ng tawa. Mag-ingat ka, Amara. Mukhang todo na ang pagpapapugi niya. Napangiti ng malapad si Tony at bahagyang lumapit kay Amara. Ano ba naman ang magagawa ko? Kung patuloy mong kakainin ang mga niluluto ko, baka isipin kong gusto mo na ako. Kunway na pasinghap si Amara. Sandali lang. Gusto ko lang ang mga sandwich mo. Magandang simula na rin iyon, mahinang sabi ni Tony habang kumikislap ang saya sa kanyang mga mata. May isang mumunting mumo ng tinapay na dumikit sa gilid ng labi ni Amara. Bago pa man niya ito mapansin, kumuha na si Tony ng napkin at marahang pinunasan iyon. Banayad at maingat ang kanyang paghawak, dahilan upang mapakurap si Amara sa pagkagulat. Ayan, malumanay niyang sabi. Perpekto ka na ulit. Napailing si Amara at muling natawa. Imposible ka talaga. Imposibleng baliwalain, marahil agad niyang biro. Napadaing si Justin sa sobrang pagkamot sa sentido, habang si Miranda naman ay muling napatawa. Magaang na umalingaw-ngaw ang kanilang tawanan sa buong damuhan, humahalo sa masiglang himig ng lungsod sa umagang iyon. At kahit ipinagkikibit balikat lamang ni Amara ang lahat bilang simpleng biruan ng magkakaibigan, may isang lambing sa bawat kilos ni Tony na mahirap hindi mapansin. Hindi man para kay Amara, ngunit para sa sinumang masusing nagmamasid. Biglang naputol ang kanilang kasiyahan nang magsalita si Miranda, halatang puno ng pananabik ang kanyang tinig. Amara, tingnan mo ito. Iniabot niya ang kanyang telepono habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Lumapit si Amara upang makita ang nasa screen habang binabasa ni Miranda ng malakas ang headline mula sa isang gossip website. Kinansela ni na Maxwell Escudero at Cassandra Gokongwei ang kanilang kasal. At sino kaya ang magiging maswerteng tao na muling makabibihag sa puso ng gwapo at mayamang punong ehekutibong opisyal? Natigilan si Amara. Mas mabigat ang naging tama ng mga salitang iyon kaysa sa inaasahan niya. Naghalo-halo ang mga damdaming biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Iyon ba ay ginhawa? O marahil ay tuwa? Ngunit kasabay nito ay ang kirot ng kaalamang may isang pusong nasaktan sa nangyari. Bakit siya dapat makaramdam ng saya? Ang buhay ni Maxwell ay wala namang kinalaman sa kanya. Hindi dapat iyon mahalaga. Hindi dapat. Sa kabilang panig ng kumot, nanahimik si Tony. Ang magaan at palaging nakahandang ngiting madalas makita sa kanyang mukha ay naglaho. Pinalitan iyon ng isang katahimikang hindi maunawaan ni Amara. Para sa iba, maaaring magmukha itong selos. Ang pananahimik ng isang lalaking hindi komportable sa pagbanggit ng pangalan ng iba. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo ay may mas mabigat na bagay na nakatago. Mas malalim. Mas matagal nang umiiral. Isang katotohanang siya lamang ang may alam. At isang lihim na hindi pa siya handang ihayag sa mundo. Sa susunod na kabanata, lalo pang maguguluhan si Amara sa kanyang damdamin habang pilit niyang itinatanggi ang epekto sa kanya ng balitang hiwalay na sina Maxwell at Cassandra. Kasabay ng mga senyales na hindi na maikukubli ni Tony ang tunay niyang nararamdaman. Samantala, makatatanggap si Judy Ann ng isang bagong piraso ng ebidensyang maglalapit sa kanya sa pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng pandaraya. At magsisimula ng maramdaman ni Ethan na may nagmamasid sa bawat galaw niya. Kaya abangan natin,